tinanggal. Yun po yung inalis. Kasi habang nasa sinful nature tayo, walang gagawin niya kundi gumawa tayo ng gumawa ng kasalanan. Amen? Amen. Ngayon, anong nangyari? Pinawalan ng hisa. Nawalan na ng saysay yung sinful life natin, yung sinful nature natin, na noon doon tayo kumikilos. Yun ang ebidensya ng ating buhay. Kaya kahit anong gawin natin, wala tayong conviction, di ba? Kahit anong gawin ng kalaban, gawa tayo ng gawa kasi nasa old sinful nature pa rin tayo. Pero, nung nag-desisyon tayo sa ating buhay, nang tanggapin natin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, tinanggal yun. Okay? Ngayon, pinalitan ng bago. Kaya ang buhay natin ngayon, dito tayo mag-deal. Dito tayo mag-concentrate doon sa bago. Amen. Pangalawa, nawalan ng saysay na condemn. It was crucified. Yung luma nating pagkatao ay, nang si Jesus ay natako sa krus, yung luma din daw nating pagkatao natako. Amen? Amen. Amen. Ngayon, paano nangyari yun? Dahil kay Jesus nangyari yun eh. Tingnan nyo, kasi sa salita ni Paul etong Galatians 2:20, si Paul, no, nung panahon niya, hindi niya na-witness yung kamatayan ni Jesus. Hindi niya na yun. Hindi niya nakita yun. Panahon yun ng mga disciples. At nung natako na si Jesus sa cross at muling nabuhay at nag-ascend sa heaven, hindi niya lahat na-witness yun. Pero bakit ganito ang sinasabi ni Pablo? Na samantalang hindi niya naabutan sa Jesus. Pero tignan niyo ang declaration niya. Tignan, ang sabi nito, I have been crucified with Christ. Naabutan niya pa sa Jesus? Hindi. Pero eto ngayon, yung tinatawag nating pananampalataya. By faith, we have been crucified with Christ. Sa ating pananampalataya, kahit si Pablo, hindi naman siya talaga nung pinakubad si Jesus sa krus, pinako din siya. Pero bakit may declaration siya, I have been crucified with Christ. Ibig sabihin, we are not living by faith, no? Kahit si Pablo, ang declaration niya, sa pananampalataya, yung pagkatao ko ay nakasama ng pinako nang si Jesus ay ipako. So, ang declaration natin ngayon, by faith yan, sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano ang sinabi niya pa? Ulitin natin ha. I have been crucified with Christ. O yan. Yun ang declaration niya. At dinideclare din niya sa atin ngayon. Ano ang sunod? I live, yet no longer I, but Christ lives in me. Natako na yung luma kong pagkatao at ngayon, ang namumuhay na sa akin ay bago na sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Amen.